Isang low pressure area na mataan sa baybayin ng Nam Di, sa baybayin malapit sa Hanoi, Vietnam. At 92W na natiling shallow at inaasahang magdi-dissipate na ito sa loob ng 24 o 48 oras. At mga uulanin sa bansa, epekto pa rin ng umiiral na uli na southwest monsoon. Asahan sa kalurang bahagi pa rin ng bansa. Localized thunderstorms, iiral pa rin sa bahagi ng Luzon, lalo na sa bahagi ng Bicol Region at Northern Luzon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, September 14, 2023. Oras sa ating voice from ngayong umaga, medyo tanghali na at alas 11:45 na ng umaga. Well, since mula naman kaninang umaga ay halos stationary lamang lagyan ng panahon dito sa Metro Manila at ilang karatig ng bansa, lalo na dito sa may bandang Central Luzon at ilang bahagi na inuulan ngayon ng mga kalat-kalat dito sa may kalurang bahagi ng bansa. At makikita sa ating lightning detection system na sa 44 active lightning strikes sa may bandang West Philippine Sea ang namamataan natin gamit ang ating lightning detection system mula dito sa amin sa Caloocan. So, ang distansya naman ito, kung sisilipin natin, ang layo mula sa amin sa Caloocan, range of 112 km mula dito sa sentro. At kasalukuyan pa rin may mga pagkidlat at pagkulog sa area na yan. So, sa mga mangingisda natin sa may West Philippine Sea na nakikipagpatentero pa rin hanggang ngayon, sa mga Chinese Coast Guard na nangaagaw ng ating teritoryo, ay ingat na lamang po dahil asahan po ang mga pag-ulan dyan na may pagkidlat at pagulog dahil so umiiral uli natin na southwest monsoon. At sa ating microwave Doppler radar imagery, ay mga kalat-kalat naman umiiral dito sa bahagi ng Luzon, kabilang na ang bahagi ng Zambales, Bataan at ilang parte ng Mimaropa. Sa ating current conditions ay ngayong magtatanghali na, overcast pa rin, gloomy, klaro, at pero may partly tumusil cloudy ang umiiral pa rin dito sa amin sa Caloocan. So asahan ang humid na panahon at gaya pa rin kahapon ang aasahan nating temperatura at alinsangan. Sa lowest temperature na nitala nating weather station, kaninang 5:19 AM ay nakapagtala ng 26.8 degrees Celsius na lowest temperature na yon. At highest temperature naman kahapon ay nakapagtala lang ng medyo alanganing alinsangan at 31.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon, 1:47 PM. At kasalukuyang meron tayong another active geomagnetic field. Kung sisilipin naman natin yung status nito, at bagamat medyo moderate o medyo lighter lamang ang epekto nito at index 3, pero inaasahang mga mamayang hapon medyo babahagya itong tataas uli sa active at index 4.0. Well, patuloy kasi nagkakaroon ng geomagnetic force dahil nga rin sa emission ng ating haring araw na nasa coordinates. Kung titingnan natin yung sunspots, ay aktibo ang 3425 at 3423 sunspots. Bagamat medyo mababa lamang ang radius ng ating sunspots, since kahapon, mga 25,000 miles ang layo lamang nito, ang lawak nito sa pinaka-sentry nitong si Haring Araw at coordinates of 3423 at 3425 na pinakamalawak na niyang sunspots. Sa ating active geomagnetic field, kahit na despite na 3 to 4 ang index nito, apektado pa rin ang Mid-Pacific ngayong kasalukuyan. So, maya-maya maapektuhan na naman ang Pilipinas. Asahan na naman ang mga telecommunication errors at GPS errors. Expected na po yan mga folks, pero medyo mild lang naman ito. Hindi pa man naman masyado matindi yung kanyang S-noise o magnitude of negative 0.4 lamang. Ang auroral latitude of 66.5 degrees ang position at ang solar wind ay at least mga pamoderate lamang at 418.6. So medyo kaya-kaya pa naman. Mababa lamang ang aurora analysis forecast so far. Ingat na lamang sa medyo pagtaas ng TEC ngayong araw. Bukod dyan ay mayroon tayong namataang thermal anomaly status naman kay Taal Volcano ngayong umaga.
At kung sisilipin natin ang kanyang moderate MODIS ay nasa at least 14 megawatts lang naman. Pero may thermal intrusion uli do sa pinakabunganga nito. So makikita natin sa ating satellite MODIS imagery ng kanyang thermal, medyo mataas po ang kanyang magmatic intrusion. Ngayon kung titingnan natin kaninang alas 8, yung huling tala ni PBOX para kay Bulkang Taan, ay wala namang namataan daw na volcanic earthquakes. Bahagyang mataas ang kanyang SO2 emission at 2,485 since September 11 pa lamang ito huling na-i-record. So, sobrang late na po ito PBOX. So, wala tayong may comment dito dahil halos late na ang report nito. Walang masyadong update. Pero nakikita natin sa MODIS, medyo bahagyang mayroong magmatic intrusion. So sa mga kabataan nating, pakibantayan na lamang po yung behavior ni Taal. Despite na walang masyadong latest report, si PBOX. At sa ating PET systems in past 24 hours ay nangunguna po ang Baler, Aurora. Diyan sa may pinakamataas na alinsangan at 33.5 degrees Celsius. At ang Baguio City naman ay stationary lamang na pinakamababa at 17.2 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, dyan sa may bandang San Jose sa Mindoro o Occidental Mindoro at 68 mm ang total rainfall. Wala kami ng mataang pag-ulan kahapon dito sa Metro Manila. Pero kung sisilipin naman natin ang heat index dahil nasa 31 degrees Celsius lang aming temperatura, so medyo mabababa lang din ang aming heat index kahapon at 40.8 degrees Celsius. However, kung sisilipin naman natin sa heat index ni Pag-asa at napapansin kong mukhang araw-araw na silang nag-update ng kanilang heat index. So mukhang babaguhin ko na itong ating title sa itaas. Kasi ini-expect ko every dry season lamang nagre-report si Pag-asa para sa heat index. Pero dahil mukhang araw-araw na sila, mukhang babaguhin na natin ito sa susunod na linggo siguro. Obserbahan pa natin kung magtutuloy-tuloy ang pagre-report na ni Pag-asa araw-araw ng kanilang heat index. By the way, sa September 13 nila na heat index, nangunguna sa may pinakamataas ang Viracatan, Banes. Nasa 45 degrees Celsius ang kanilang init pandama. Pumapangalawa lamang ang Rojas City sa may Capiz at 43 degrees Celsius ang init pandama. The rest, mabababa na po ang kanilang heat index. So, dahil nga po sa umiiral nating southwest monsoon dito sa may kaluran ng Masat, halos buong bansa medyo maulap ang kalangitan kaya medyo bumababa ng bahagya ang mga temperatura natin sa halos buong bansa. Medyo good news yan. At sa ating outside humidity, nasa 75% po ang ating outside humidity kaya asahan pa rin ang humid na panahon o temperatura sa atin Thank you yan mga folks. At tumataas ito ng 1% since last hour. Atmospheric pressure natin na diling bahagya at 1,009 hectopascals. So asahan pa rin na mga posibleng pagkulog at pagkilat lalo na mamayang hapon o gabi sa iba't ibang bahagi ng Luzon. So far, wala tayong bad air quality. Medyo good ang ating air concentration sa Caloocan City at silang bahagi ng Metro Manila. Pero asahan ang medyo nagiging makulimlim pagsapit ng hapon o gabi. Sa ating high tide, low tide status na natiling high tide po sa may Manila Bay at may 5 hours and 26 minutes. To be exact, of 5:18 p.m. pa maglo-low tide. So maganda pa rin makapag-harvest ngayong tanghali dyan sa Manila Bay kung magtuloy-tuloy pa rin silang nangingisda dyan. At sa ating almanak sa mga bebiyaheng ngayong araw ay sumikat kaninang 5:44 a.m. ang sikat ng araw at inasa lulubog ito mamayang 5:58 p.m. at almost malapit na pong mag-equinox na naman ang ating araw. At wala tayong maiko-comment muna sa moonrise and moonset dahil nasa 1% ang illuminated o halos new moon pa rin ang lagay ng buwan. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes po ay asahang magiging maulap po ang ating himpapawid dito sa Metro Manila. Pero mataas pa rin ang chance daw na pag-ulan at 100%. Maaaring sa Karatig, Metro Manila lamang ito. Bukas, ganun din, magiging maulap din at may mga localized thunderstorms pa rin. So, halos stationary gayak ngayong araw. Ang highest temperature, ang 2 days forecast natin mula ngayong araw hanggang bukas po ng Biyernes ay nasa 31 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 25 degrees Celsius. Samantala sa local weather advisory, ayon kay Pag-asa sa data feed sa aking webpage, ay namataan pa rin nila ang low pressure o shallow o hilaw na low pressure area na ito na si 92W ay namataan kaninang alas 4 o to be exact 3 a.m. sa kanilang monitoring ang distansya o
na mataan sa layong 395 km east-northeast ng Itbay at Batanes, itong C92W. Pero dahil napakanipis nito at malabo na itong maging isang ganap na bagyo o mas lumakas pa, ay gaya nga po ng analysis ko kanina ay asahan na rin itong madidissolve sa loob ng 24 o 48 oras. Naantay na lamang na humina yung kanyang sirkulasyon doon sa pinaka-upper sphere niya sa satellite imagery. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery ay makikita po yung natiling magandang sirkulasyon pa rin ito despite na manipis lamang ito at napakababaw ng upward low convection nitong C92W. So medyo hindi na siya threat sa bahagi ng Taiwan o ng extreme Nolo Luzon. However, yung mga monsoon trough pa rin na umiiral sa kanya sa paligid na bahagyang nahahatak dito sa may extreme Nolo Luzon ay magdadala pa rin ng mauulap na himpapawidin at magkakaroon ng ilang kalat-kalat na senaryo na mga pag-ulan at may mga pagkulog-pagpakidlat lalo na sa Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Cagayan, Cordillera Administrative Region, kabilang na ang bahagi ng Palanan Isabela at bahagi o ilang bahagi ng Ilocos Norte. At despite dito sa may bandang hilaga ng Ilocos Norte, ay makakaranas naman sa bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, pababa ng Zambales hanggang Bataan, epekto naman ng ating umiiral na southwest monsoon na magdadala ng mga pagkulog at pagkidlatin at mga senaryo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi na yan at pababa ng bandang Mimaropa. Siyempre, hindi rin lusot sa ilang daloy ng southwest monsoon natin ang ilang kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil malawak pa rin ito gaya kahapon na magpapaulan ng tuloy-tuloy sa area na yan hanggang dyan sa bahagi ng Calabarzon. So mula dyan sa may bandang Tugigaraw pababa ng Baguio City hanggang dyan sa may bandang Central Luzon, papasok ng Metro Manila, magiging katamtaman po ang lagay ng ating panahon. Despite na medyo humid, ay asahan pa rin ang mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Kung sisilipin natin sa Himawari 8, ay halos katamtaman lang ang lagay ng panahon at partly to mostly cloudy ang umiiral. So gaya kahapon ay expected pa rin ang mga isolated and scattered rain showers, especially sa bahagi niya ng Baler Aurora at ilang parte ng Kasiguran Aurora at ilang bahagi ng Quezon Province at mula dyan sa may katimugang parte ng NCR sa may bandang Cavite, Paranaque at ilang bahagi dyan sa may bandang Batangas, Laguna area sa may Calabarzon, magiging katamtaman at humid din ang lagay ng panahon pero asahan ang mga scattered rain showers, epekto ng southwest monsoon natin na umiiral dyan at expect din ang mga the same time medyo pagtaas ng ating heat index. At ito papasok ng bandang Quezon Province pa rin sa may bandang Atimonan, papasok pa rin ng Lopez hanggang sa may bandang Camarines Norte ay magiging katamtaman din ang lagay ng panahon so isolated. Na naka-forecast ng mga localized thunderstorms pa rin ang iiral halos maghapon ngayon hanggang sa bahagi ng Bicol Region. Gaya kahapon, maging ang Catanduanes, Iriga, Legazpi at Sorsogon ay patuloy pa rin makakaranas ng partly to mostly cloudy na himpapawid at mga ilang isolated showers and localized thunderstorms dahil yung southwest dilis ay patuloy pa rin tumatawid mula sa may kanlurang bahagi ng Visayas patungo dyan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, kabilang na ang Eastern Visayas. At sinabayan pa ng isang cluster ng kaulapan dyan na magpapulan naman sa ibang bahagi ng silangan ng Bicol Region hanggang Eastern Visayas. And the rest sa Southern Luzon, mula kasama na ang Marinduque, Tabias Island hanggang dyan sa may Burias at Masbate, magiging maulap din ang lagay ng panahon. At asahan din ng mga isolated and scattered rain showers sa may mga pagkilat at pagkulog na iiral halos maghapon. Epekto pa rin ng ating southwest dilis hanggang dyan sa bahagi ng west portion ng Visayas, Central Visayas hanggang Eastern. At magiging maulap po at dynamic ang magiging senaryo ng mga kalat-kalat na pag-ulan maging dyan sa bahagi ng Panay Island mula Calibo hanggang San Joaquin dyan sa bandang malapit sa may Iloilo City. Siyempre, damay na ang Iloilo at Guimaras Island, patawid ng Bacolod sa Negros Region, pababa ng Hiringan, dyan sa bandang Himamaylan City, pababa, kabilang na ang Sipalay, Bayawan, hanggang Dumaguete na po yan. Magiging kalat-kalat po, magiging pag-ulan dyan, halos ngayong maghapon. At sa Central Visayas naman, kabilang na ang Cebu at Bohol areas, ay magiging maulap din at mga senaryo na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. However, manatili pa rin ang medyo humid din ang temperatura dyan sa bahagi ng Central Visayas
At dyan sa bandang Leyte, dyan sa may Baybay City, pababa ng Maasin hanggang Liloan. Medyo mataas ang humid natin dyan. At pagsapit naman ng Mindanao, mula dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magiging maulap din po ang lagay ng panahon at medyo may mga kalat-kalat na ulan, epekto po ng ating southwesterlies pa rin dyan. At kasama na ang isla ng Basilan at Hulusulu ay expected po natin na magiging maulap po ang lagay ng panahon dyan at magiging mostly cloudy at may mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Dahil po sisilipin naman natin ang heavy rain potential, medyo kalat-kalat po ang mga heavy rain potential sa bahagi ng Hulu-Sulu at ilang parte ng Zamboanga Peninsula na ayon sa ating satellite imagery. Pero dalas ng Mindanao, except ng bahaging silangan ng Mindanao, may cluster po tayo dyan ng surface trough na magpapaulan naman sa may silangan ng Mindanao mula dyan sa bahagi ng Surigao City, Isla ng Dinagat at Siargao Island pababa ng Agusan del Sur. Siyempre kasama na ang eastern part ng ng Mindanao sa Hinatuan, Bislig pababa ng Katiil. Yung cluster na yan ng surface trough ay magpapaulan po dyan, so magdala ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa mga aasang pag-ulan ngayong maghapon. At the rest ng Northern Mindanao mula dyan sa may bandang Ginuog, Cagayan de Oro hanggang Iligan ay magiging party to Musilicaw din pong iiral at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon o sa gabi. Pero sa ngayon, medyo mataas ang humid natin at katamtaman na lagay ng panahon at medyo mataas ang ating temperatura dyan na maglalaro hanggang 35 degrees Celsius. So, huwag masyadong bibilad sa tinding sikat ng araw, maging dyan sa may Marawi ha. So, halos area ng BARRM ay makakaranas ng medyo humid at maalinsangang panahon. Pero asahan sa bahapon ay makakaranas naman ng pulupulutong na kaulapan at may mga isolated showers and localized thunderstorms. And dahil sa source dyan, nabanggit ko na po kanina lamang ang bahagi ng Cotabato, bababa na po ng Coronadal City hanggang General Santos City at Sarangani. Magiging partly cloudy to Musilicaw din hihiral dahil nga rin po sa surface trough pa rin dyan hanggang Davao Region, kabilang na ang Davao City, hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley. Sa ngayon, medyo mainit at may masikat pa rin ang araw ngayong tanghali. Pero pagsapit ng hapon o sa gabi, maging madaling araw, ay makakaranas din kayo ng mga forecasted isolated showers na may pagkilat at pagkulog. Epekto pa rin ng malawak na ito ng surface trough na nag-extend hanggang din sa may bandang Palaw. Well, sa lagay naman ng low pressure area na ating binabantayan gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector, makikita po ay meron tayong bagong namataan na low pressure area na si 90 TW na itinaas na ating tropical cyclone sector sa may baybayin po ng Nandi, dyan sa bandang baybayin ng Haipong, malapit sa Hanoi, Vietnam. Although cluster lamang ng kulapan na makikita natin sa satellite imagery at nagpapaulan ito sa kanila, na halos nakalipas na ang 4 na araw ay patuloy silang inuulan dyan. So almost violent rain showers ang tuloy na umuulan sa bahagi ng Vietnam hanggang sa parte ng bandang Hong Kong. Ay cluster na kulapan na yan, epekto lamang ang embedded ng monsoon trough ay nagpapaulan lamang dyan. So medyo bumaba ang atmospheric pressure dyan na nagdulot ng pagtaas bilang isang bagong low pressure area. Pero dahil napaka-insignificant at very disorganized pa rin yung upper low convection nito, ay maaaring mag-dissolve din siya sa loob ng 24 o 48 oras. So depende na lamang sa magiging temperatura sa karagatan na yan. Pero most unlikely, mababa ang tsansa na magkaroon ng intensified circulation. Malayo naman ito sa bansa o maging sa par natin, so hindi masyado maka-apekto, maliban lamang dyan sa paligid ng Vietnam, Thailand, Hainan, hanggang dyan sa may bandang southern mainland ng China. Kabilang na ang Hong Kong at Shenzhen, China, na patuloy silang nakakaranas ng mga heavy rain showers to violent rain showers at nakalipas na ang 4 na araw na tuloy-tuloy na pag-ulan sa kanila. Epekto na rin ng embedded na monsoon trough at southwest monsoon na mas malakas sa portion nila dyan. Hindi gaya sa atin sa Pilipinas. Pero although umuusbong na rin ang southwest monsoon natin sa Pilipinas, pero nasa karimitan ay nasa baybayin ang pulutong na ito. So hindi masyado padama sa kalupaan natin ang epekto ng habagat. Kung pababasahin naman natin ang ating tropical cyclone assessment monitoring, ay merong shallow circulation nga pong namamataan sa may silangan nga po ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero manatili tayong o-obserban ito kung magkakaroon ng significant na pagtaas o magkakaroon ng anomaly sa West Pacific Basin na ating ginagamit. And so far ay wala pa. Maliban lamang sa may bandang Caroline Islands o Marshall Islands, pero maliit ang tsansa nito dahil sa loob ng 48-hour period according sa aking
ginagamit na West Pacific Basin Monitoring ay unexpected na ito ay magiging isang invest dahil mukhang magiging shallow o trough lamang na cluster ito sa loob ng 48 oras. So, titingnan natin mula ngayong araw hanggang September 17, 2023 itong magkakaroon ng enhancement yung vorticity nito sa area na to dahil may nakikitaan pa rin tayo sa global spectral model. However, sa mean sea level pressure, insignificant pa ito at hindi pa ito nakikitaan ng low pressure circulation dyan sa may silangan ng Mindanao sa labas ng ating PAR. And the rest, after 92W ay wala naman tayong namamataan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil itong C92W ay masyadong malayo at halos aalisin na rin yan dahil very insignificant pa itong lumakas pa sa mga susunod na araw. Dahil hindi nga natin nakikitaan dito sa ating mean sea level pressure ayon sa data feed ni JMA sa Global Spectral Model. So sa ngayon ay asahang hanggang this coming weekend ay wala tayong mamamataan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So typically, yung southwest monsoon lamang ang bahagyang iira sa may kaluran ng bansa ang magpapaulan at asahan ang mga localized thunderstorms. Dahil yung portion ng pagitan ng kung saan ang gagaling ang southwest monsoon natin ay pumapagitan sa mainit na bahagi na to ng hangin sa may silangang bahagi ng bansa. Dahil nga po sa umiiral nga po na peak ng high El Nino, mainit po ang karagatan din sa may bandang West Pacific Basin natin ngayon. Extending mula Guam hanggang Palau. At yan sa may karagatan ng Pilipinas ay mataas po ang temperatura dyan na umaabot ng 31 degrees Celsius. Samantala, kung sisilipin naman natin ang mga computer models natin mula kay GFS, ECMWF at NATGEM, ay so far wala tayong masyadong nakikitaan na tropical wave o circular wave dito hanggang by September 16, 2023. Kay ECMWF, ganun din, insignificant din tayong may nakikitaan na anumang tropical wave, maliban lamang sa southwest monsoon na medyo umiiral at nagpapaulan din sa ibang bahagi ng kanluran ng bansa. So magdalala lamang ng payong hanggang sa susunod na linggo kung sakali na wala tayong makikita ang tropical wave at maging kay NATGEM ay insignificant din. So generally mukhang wala tayong aasahan na magiging sama ng panahon hanggang this coming weekend. By the way, yun naman sa General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa sa data feed sa aking webpage, makikita nakataas sa red warning ang bahagi ng Mimaropa na babahain daw hanggang dyan sa may bahagi ng buong Palawan at Mindoro area. So, just in case po, dahil naman umiiral ating southwest monsoon dyan, ay maging alisto na lamang kung sakaling lumakas po ang mga pag-ulan at nagiging tuloy-tuloy, ay expected na po natin ang mga flash floods at paghandaan ito kung sakali. Pero kung hindi naman mangyari yan, ay maging alerto na lamang kung sakaling lumakas ang mga pag-ulan. Baka sakali lamang maghapon ay lumakas ang mga pag-ulan. The rest ng Mindanao mula dyan sa bahagi ng Iligan City at pagitan ng Dipolog City sa may Zamboanga Peninsula, kasama na ang Cagayan de Oro at Ginuog ay nakataas ang flood advisory dyan sa area ninyo. So maging listo na lamang kung sakaling magkaroon ng heavy rain at violent rain showers nitong maghapon. At nakamoderate lamang sa bahagi ng Zamboanga Peninsula na posible pa rin daw babahain nitong maghapon. So maging listo na lamang folks, kahit na insignificant natin nakikita sa satellite imagery ang malakasang pag-ulan. Maging alisto na lamang dahil magiging dynamic nga po ang mga series ng pag-ulan sa bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya hindi pa rin natin nirule out ang mga posibleng biglang magkaroon ng violent rain showers mula sa heavy rain showers mamayang hapon, maging sa gabi at maging madaling araw ay may mga aasahang pag-ulan kasi sa bahagi ng Mindanao. So maaaring itinaas na rin ni Pag-asa bilang advance warning na rin kung sakali. Samantala sa drought index natin sa buong buwan ng Setyembre ay nanatiling mataas pa rin na nasa bandang moderate o halos magmo-moderate ang drought index sa bahagi ng Bicol region. So take note pa rin despite na inuulan tayo dyan sa bahagi ng Bicol region. Mataas pa rin ang ating drought index dyan . However, ay medyo mula noong September 12, 2023 ay bahagyang bumaba yung drought index nito sa bahagi ng Bicol region. Pero ilang kalat-kalat sa bahagi ng Camarines Norte at ibandang Sorsogon ay bahagya pa rin itong mataas despite na may mga pag-ulan at ilang bahagi ng northern part ng Surigao del Norte at ilang bahagi o kalat-kalat sa parte ng Visayas region. So, wag pa rin nating isawalang bahala despite na inuulan tayo dyan dahil nanatiling hindi sapat ang nagiging pag-ulan.
Sa ating pangbuwan ng pag-ulan ay mataas pa rin ang almost above average rainfall dyan sa may bandang Cagayan na region, sa may bandang Northern Luzon area at parte ng Ilocos Norte. Medyo mataas po o halos nag-above average rainfall tayo ngayon dyan. Pero the rest, kabilang na ang Metro Manila ay way below pa rin ang aasahan nating total rainfall. At sa ilang parte ng Visayas at bandang Palawan ay medyo mababa pa rin, way below pa rin ang ipinapakita rito sa aking data feed sa webpage. Sa may Mindanao naman ay ilang bahagi dyan sa may Compostela Valley at Davao Region o halos area ng Davao Region ay medyo nagmo-moderate po ang above average rainfall. Kung hindi man above average, halos normal o katamtaman lamang ang level ng pag-ulan sa bahagi ng Davao Region. The rest ay way below normal pa rin ang aasahang pag-ulan. So, wag natin itong isawalang bahala dahil take note, nasa peak po tayo ng highest El Nino levels. At narito naman nating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 14, 2023. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin na analysis para sa araw ng Huwebes, September 14, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com pa sa may mga detalye na gusto ninyong malaman at sa aking weather station lalo na sa mga bumibiyahe sa amin sa kababayan ko sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.